Ano ba ang makatwiran or kapanipaniwala? Mad or sad? Ayan po yung lumalabas ngayon. Sinasuggest ng iba-ibang sektor. Ah, mula po nung pumutok ang MAD, Marcos alis dyan, na ang aking interpretation naman sa MAD, mamamayan ayaw na kay Duterte, kaysa sa Marcos ay alis dyan. Ay ngayon, ang pumuputok na reaksyon ng tao, SAD, SAD, Sara alis dyan. Kaya ako yung nitatanong kung alin ang makatwiran at dapat at kapanipaniwala, ito po yon. Ang presidente, elected president ng 31.5 million Pilipino noong 2022. Na ayon sa ating saligang batas, hanggang 2028, June 30, ang kanyang term as President ng Republic of the Philippines. So, elected, may mandate. Si Sara Duterte, elected Vice President. Pareha sila hanggang 2028. Pero yung SAD, Sara alis dyan, okay, yun po yung as Secretary ng Department of Education. So, magkaiba yon. Pinapaalis si Sara sa pagiging secretary, pagiging cabinet secretary ni Pangulong Marcos sa DepEd. Yun lang yun. So, yun ang malaking pagkakaiba. Ano ang may mandate doon? Siyempre, yung president-elect may mandate, elected. Yung SAD or yung secretary ng DepEd appointed ng presidente. So, yan po yung sample. Kayo ang malayang makapagbibigay ng mga koro-koro at paniniwala dyan kung ano ang tama. Ngayon, mula nung pumutok ang SAD, Sara alis dyan, natahimik. Parang nakakabingi ang katahimikan. Nung naglunsad ng MAD, Marcos alis dyan, nung isang linggo sa isang hotel dito sa Quezon City. Kasi nga, nasupalpal sila, MAD to SAD. Yan. Nasupalpal yung MAD ng SAD. At ang matinding supalpal dyan ay yung original at karapat-dapat na MAD. At ramdam at sinasabi ng tao, mamamayan, sawa na sa Duterte. Mamamayan, ayaw na sa Duterte. Yun ang MAD na humarang doon sa MAD na ginawa ng mga 20 yata o 30 tao na nag-rally daw yata yun. Ewan ko kung nag-rally o press conference. Ayun po yun. So kayo, mga Pilipino dito at sa abroad, malaya po kayo. Ginagawa ko ito na aking topic para doon sa mga comment, reaksyon, suggestion ng mga tao, yan yung aking sagot. Sagot na may paliwanag at malaya din po kayo makapag-comment kung ano ang dapat masunod. MAD o SAD? Ayan, okay? So, isa lang ho yan sa mga issue na hindi nawawala. Lalo na ngayon na ayaw pa rin tumigil ang mga DDS. Any comment, reaction, sige lang po. Isang issue pa. Naku, talaga naman. Wala na, talagang ano na eh, aburido na eh. Panic talaga eh. Kumbaga sa ano, wala na silang makuhang materialis or issue na magamit. Alam ba ninyo ngayon, pasintabi na. Hindi naman ho lahat. Ako, paminsan-minsan naniniwala rin, pero hindi lahat. Pasintabi na sa Chinese community, Filipino-Chinese, yung kababayan natin mga Pilipino at mga kababayan nating naniniwala sa Feng Shui. Di ba? Yan ang isa lang Chinese group, di ba? Feng Shui, ano, aswerte sa bahay, sa business, sa pagpapagawa ng kung ano mga establishment, mga ano, pinagastusan yan, may bayad, yung iba voluntary lang. Alam ba ninyo, may nag-forward sa akin ng video pero ayaw ko na iparinig sa inyo. Hindi ko hilig mangopya ng video. Basta ikukwento ko lang sa inyo. Si Harry Roque pala, yan na ngayon ang sinasabi. Base daw sa Feng Shui, malapit nang mawala si Pangulong Marcos. Buang talaga itong abogado. Paano ba naging abogado ito? Di ba dapat pag abogado ka, nakakonsentrate ka sa yung mataas na level, professional na level, mataas na antas ang argumento dahil abogado. Nagpapakilala pa yung international lawyer. Pero Feng Shui ang dahilan niya para daw mawala si Marcos. Ano yon? Hula. Yung elected president, huhulaan lang, mawawala na. Ipupeng Shui mo lang, mapapalitan na. Ang babaw, di ba? Yan ang pagpapatunay ng kababawan, kawalan na ng argumento, kawalan na ng issue. Parang ang tingin ko rito, para si Harry Roque, para siyang pangkaraniwang tao na lang, parang hindi abogado eh. Parang gumagaya na dun sa mga Duterte pro-Chinese na na vlogger.
on temp lang para lang for views only. Isipin mo, sabi niya international lawyer, dating cabinet secretary. Ang kanya sinasabi dahil sa pungsoy daw, hula, mawawala na si presidente. Wow! Parang destabilization ang dating, ano? Kaya pala ito ang dating ng mga paliwanag, parang pro-China, naniniwala pala sa pungsoy, ano? Sa bagay, ako naniniwala rin minsan. Lahat naman tayo, nirespeto ko. Hindi ko nila lahat, nire-respeto natin ang mga tao, mga Pilipino, hindi man Chinese national, naniwala sa pungsoy. Pero ang isang elected president, hindi nakukuha sa ganun. Ano, hula, panaginip, gano'n, hindi pwede yun. Pag elected, hanggat malakas ang katawan, hanggat ginagawa ang tama, tuloy-tuloy yan, hanggang sa matapos ang term. Ibig sabihin, kahit maganda ang ginagawa, tama ang tingin ng taong bayan sa ginagawa ng Pangulo dahil sa pungsoy, mawawala siya. Kalokohan. Napakababaw na argumento, napakababaw na issue. Kung ito'y nanggaling sa isang pangkaraniwang vendors, driver, or magtataho, maintindihan ko pa, yun ang level eh. Maaring ganon. Maaring yun ang abot ng kanilang intindi, pasintabi na po. Pero kung galing sa isang lawyer, isang cabinet secretary dati, ganyan ang, garbage idea, garbage propaganda, garbage arguments. Yan po yung aking tingin dyan. Okay? Kayo, ano ang inyong masasabi doon? O baka nagpapapansin lang. Akala niya, habang ginagawa niya, isisikat siya at pag tumakbo sa eleksyon sa Mayo, kung tatakbo pa, wala nang kasama, lagi naman talo yan, hindi naman nanalo. So, tingnan natin kung mananalo pa. Kung yung kanyang style na yan, kapupulutan ng idea. Kung makakakumbisi siya ng mga botante sa ganyang klaseng argumento, palagay ko, mahirap. Ako, sa tagal ko na sa political issue, at political blogger, at political media, ang dating nga natin minsan, pasintabi na, hindi naman nagyayabang, para tayo ay media analyst na rin. Parang political analyst na rin tayo sa nangyayari. Hindi yan ang tulay para mahalal sa national position ng mga ganyang klaseng idea at argumento. Pasintabi na Harry Roque. Pababaw ka ng pababaw pero buhay mo yan, bahala ka. Pero dahil personality ka sa politika, sa social media, kaya napapag-usapan ka. Pero mali. Hindi yan pakikinabangan. Hindi yan nakakagatin. At hindi maniniwala ang tao dahil sa pungsoy, sinasabi na sa pungsoy mawawala na ang ating Pangulo. Hindi. Matatapos ni Pangulong Marcos ang kanyang term sa 2028. Gusto nga ng ibang Pilipino, magtuloy-tuloy na raw Huwag na raw mapalitan Pero siyempre, hindi naman pwede yun. Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, hanggang 2028 lang siya. Pero ibang issue na yun. Okay? Any comment, reaksyon sa mga bagay na naglalabasan, malaya po kayo. Okay? Sa mga ganitong mga talagang buhay na mga issue, pinag-uusapan. Pero magpakatalino tayo para umunlad ng bayan at nang hindi kayo malinlang ng maraming manlilinlang sa lipunan.